Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, Sanib Fersa na. Big pasabog, Senator Marcoleta at Guansona. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin itong si Yusek Castro, Claire Castro. Ito po mga kababayan ang balita. Wala pang detalye si Ante Claire. Nako, hindi agad makasagot. Itong si Attorney Claire Castro sa tanong. Sa tanong po ng isang reporter kung ano-anong mga barangay ang drug-free na. Ito mga kababayan, bigyan po natin ng reaksyon ang video ito. Sa ngayon, yan pa lang po ang ating natanggap at wala po tayong detalye patungkol sa barangay. Bigong magbigay detalye si PCO Yusek Attorney Claire Castro sa ibinibidang tagumpay ng Marcos Jr. Admin laban sa iligal na droga. Sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. May we know po kung anong mga barangay, kahit ilan lang po, no? Yung 427,000 na binabanggit ninyo na na-cleared na sa illegal drugs. Sa ngayon, yan pa lang po ang ating natanggap at wala po tayong detalye patungkol sa barangay. Hingin po natin mula sa PIDEA at ibang law enforcement agencies yung sinasabi po nating barangay. Umabot na rin sa 607 balay silangan, reformation centers ang naipatayo sa ilalim ng Marcos administration. Saan pong area itong Balay Silangan Drug Centers? Para yung address po. Sige po, mamaya po ibibigay ko po sa inyo yung exact address. Bakit hindi pwedeng ano ba ito? Private information, private conversation para hindi nyo ibigay, di ba? Mismo diyan sa press con na yan, di ba? Yung balay silangan na sinasabi po ni Castro. Maging yung mga barangay, hindi niya po alam, mga kababayan. So, what I'm trying to point out dito mga karibyo natin, bakit walang alam? Diba? Bakit hindi alam ni Jose Claire Castro? Yung mga barangay, kahit ilan lang, kahit 10 barangay lang. Napakarami po niyang kanyang sinabi, yung bilang ng barangay, 4,000 plus. Diba? Sinasabi niya, or 400 plus. Kahit 10 lang, kahit 5 lang, hindi man lang bigay. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan kasi iniisip ko baka hindi po totoo, di ba? Baka hanggang figures lang ito. Wala po sa katotohanan. Kasi kung magbigay ka ngayon ng barangay dyan, baka mag-comment yung mga nakatira dyan sa barangay na yan, ay hindi pa kami drug free, di ba? Baka mag-comment sila. Yun yung iniisip ko di ba? Baka ma-mention yung barangay nila at sabihin lang, ay, nagsisinungaling. Si Castro, hindi naman drug-free. Mas lalo pang lumala yung droga sa aming barangay. Di ba? Ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin itong si Romualdez. Sabi niya po dito, ito po ay patungkol sa public access sa BICAM budget deliberation. Ito po yung pagsasa publiko ng BICAM budget deliberation. Okay? Sabi niya po dito, makialam, makinig, manood. This is your money, this is your future. Ano pong inyong masasabi dyan mga kaubayan? No? Ang masasabi ko lang, may mali dito no? Tama naman. Makialam, makinig, manood. This is your money. This is your future. Yun yung problema. This is your future. Kasi mga kaubayan, parang, eto opinion lang po ito mga karibyo natin, pero parang wala namang future. Di ba? Di ba?
Anong future sa pamumuno ni Tambaluslos? Di nga, pamimigay ng ayuda? Is that a future? Ang future po ng pamimigay ng ayuda ay bankruptcy ng Pilipinas. Kasi kapag patuloy kang utang ng utang tapos ibibigay mo lang bigay, sige, labas na, kukurakutin pa, ano ang magiging yan? Ano ang kalalabasan? What is the result? Diba? Mababangkrap po ang Pilipinas. Pag nabangkrap po ba ang Pilipinas, may future pa? May maganda pa bang future ang Pilipinas? Kaya ngayon pa lang mga kababayan, sinasabi ko na, tigilan nyo na yung ayuda na yan. Kapag hindi nyo yan tinigilan, talagang lugmok sa utang ang Pilipinas. Lugmok sa utang ang Pilipinas, mga kababayan. No? Mas mabuti pa yung paano ka lang, although it's not really good, no? Pero okay na rin yun kasi makikinabang po yung mga estudyante doon po sa 1,000 pesos per month. Di ba? Makikinabang po yung mga estudyante, may bibili po nila ng mga pangangailangan nila sa schools. Pero ito, yung pamimigay ng ayuda nila, Tambaluslos, hindi ko lang alam, mga karibin natin. No? Doon nga sa mga pamimigay ng 1,000 pesos sa mga estudyante, meron din corruption yan di ba? Alam niyo naman pag dumadaan sa gobyerno, may mga komisyon, konsumisyon at porsentuhan, di ba? Ano pang inyong masasabi dyan, mga karibin natin? I-comment nyo na lang. At eto, Asedre ng Tingog Pertelis, balasahin po natin to. In-interview po siya ng Bilyonaryo news channel. Ito po ang sabi ni Asedre, mga kaubayan. Dapat hindi natin hinuhusgahan ang mga pondo dahil sa mga nang aabuso dito. Hindi naman natin pwedeng alisin totally ang confidential fund. Yun. Tingog Pertelis Judah Asedre responded to calls for the abolition of confidential fund and intelligence fund, saying reforms are needed but not totally removal. Nako. Ito kasi, mga kababayan, ito pong nakikita ko dito. Kapag kayo ay galit sa isang tao, sa isang politiko, no? Tulad kay Vice President Sara Duterte, binibira nyo ang confidential fund. Diba? Pero kapag kaalyado nyo naman, wala kayong pakialam kahit ano pa, kahit paano pa ginagastos, kahit magkano pa ang ginagastos, as long as kaalyado, kahit kurakutin na ang confidential fund, di ba? Wala kayong pakialam. No, ibig sabihin, mga kababayan, depende po sa humahawak ng confidential fund ang pwedeng parusahan ng misuse, di ba? Of funds di umano. Di ba? Kasi biruin mo, mas malaki pa nga ang confidential fund ng presidente. Sa sobrang laki niyan, mga kaubayan, wala ba kayong nakikitang pagkakamali? No? Hindi ba gumagamit ng mga alias, code names ang presidente? In disbursing the confidential fund? Di ba? Asedre, wag mo kaming lukuhin, Asedre. Di ba? Hindi kami mga ob-ob para hindi maintindihan na si Vice President Sara Duterte lang talaga ang tinitira nyo about dyan sa confidential fund. Okay? Ano po ang inyong masasabi dyan, mga kaubayan? At eto, pasadahan din po natin itong Makabayan Black. Talagang eto, masasabi ko talagang hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ng mga ito. Ito po ang balita, mga kaubayan. Mula po sa Abante News Online. Makabayan, binuhay panawagang pagbasura sa Anti-Terrorism Act. Mga lingkod ba kayo ng bayan? Di ba? Kayo po ba ay naglilingkod, nagmamahal sa sarili nyong bansa? Pag sinabi nating anti-terrorism, di ba? Ayaw mo sa terorismo. Pag ikaw ay hindi or gusto mong ibasura ang Anti-Terrorism Act, ano ang tawag sa iyo? Di ba? Pro-terrorism ka. Hinayuta kayo, niloloko niyo pa ang taong bayan. Pro kayo sa terorismo.
Di ba? Sang-ayon kayo na magkaroon ng terorismo. Kasi ayaw nyo ng antay. Di ba? Logically. Kaya mga kababayan, please lang. Gusto nyo ba nang magkaroon dito ng kaguluhan sa ating bansa? Terrorism is kaguluhan yan, mga kababayan. Hindi lang kaguluhan, talagang malaking ano yan. Sagabal sa pag-unlad ng ating bansa. Ngayon, itong mga politikong ito, gusto po nila ng pro-terrorismo. Kasi ayaw nilang antay. Diba? Tapos iboboto pa ninyo. Diba? Tapos ipagmamalaki pa ninyo. Tapos sasama pa kayo sa kanila sa kalsada para isigaw. Na ibasura ang Anti-Terrorism Act. Naririnig nyo ba ang sarili nyo? Pag ibinasura nyo yan, pro-terrorism po kayo. Ha? Ano po ang inyong masasabi dyan mga karbi natin? Mukhang nanggigigil tayo dito sa makabayan na ito. Anyway, eto mga karibin natin, just in. Just in lang. Mula po sa The Freeman. Sabi po dito sa balita ng The Freeman, mga kababayan, just in, the country's debt level nears the 17 trillion pesos mark as it rises to the fresh high of 16.92 trillion as of May, following the issuance of new domestic securities. This is already 97.5% of the expected debt. Grabe. Of 17.37 trillion by the end of the year. Nako, anong nangyayari? Papalapit na po tayo sa 17 trillion mga kababayan. Ang tanong, sa katapusan to ng taon wala pa yung next year at sa mga susunod na taon hanggang matapos po ang kanilang termino. Magkano kaya aabutin ang utang ng Pilipinas bago matapos ang kanilang termino? At saan kaya napupunta? May makikita na kaya tayong mga big project ng gobyerno ito? Or baka maglilinis lang ng mga kanal? Diba? May bagong utos ngayon maglinis ang LGU ng mga kanal para hindi nabahain. No? Para hindi na mapansin yung pondo ng flood control projects nila. Ay nako. Anyway mga karibin natin, ano po ang inyong opinion dito? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin ang video ito, kapapasok lang. Eto na. Shock sila dito. Good news to. Senator Marcoleta. Big pasabog. Guanzon. Yan mga karibin natin. Eto na po. Pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong pahayag ni Atty. Rowena Guanzon na in kaso ng maging chairman ng Blue Ribbon Committee sa Senado ay si Senator Rodante Marcoleta na sabi niya sa mga kawatan sa gobyerno, humanda na kayo. So, dito ang makikita ang kung ano talaga itong ating Atty. Rowena Guanzon, palaban na talaga, nakikipag alyansa na siya sa mga Duterte-allied politicians para labanan ang katiwalian sa gobyerno, sa administrasyong ito. Pakinggan natin siya. Kawatan. Pantay na mga kumukuha ni Senator Rodante Marcoleta ang Blue Ribbon. Lagot kayong lahat, mga kawatan kayo sa Blue Ribbon Committee. Pantay na mga kumukuha ni Senator Rodante Marcoleta ang Blue Ribbon. Lagot kayong lahat, mga kawatan kayo sa Blue Ribbon Committee. Pantay na mga. Bantay mo, mag-ingat kayo, sabi niya. Okay, bakit Blue Ribbon? Okay, narinig ko mismo si Senator Marcoleta na kung sino man ang maging Senate President
pakiusapan ko siya. Ibigay lang sa akin ang Blue Ribbon Committee. Sa ngayon, sino ba ang Blue Ribbon Committee chairman? Correct me if I'm wrong, si Senator Pia Cayetano ang alam ko. Itong natapos nga 19th Congress, very powerful. Ang pinaka-powerful na committee sa Senado is Blue Ribbon Committee. Kaya niyang imbestigahan kahit ano dyan. Kaya nga, pinaghahanda na ni Atty. Guanzon ang mga kawatan sa gobyerno. Kasi kilala na natin ang kalidad o ano ba to. Yung character, yung integrity, yung image ni Senator Marcolita is ano siya, corruption buster. Walang sinasanto yan. Basta nasa katwiran, humanda ka. Una kong bumilib kay So yan mga kaubayan, humanda ang mga kawatan. Ayan na, ang sabi po ni Atty. Rowena Guanzon dahil po dito kay Senator Rodante Marcoleta. Papasok na po. Ha? Humanda kayo. Baka kayo po ay maisahan. Ha? Baka kayo po ay madali ni Senator Rodante. Buti nga kung madali kayong lahat. Di ba? Para malinis po ang ating gobyerno. Through Senator Rodante Marcoleta. Alright mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? Comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.